Yung hayop na Marcos na bata, Sandro. kupal ka. Tratado, hindi maililibing yung senior na Marcos. Kung hindi dahil kay Digong. Pinupush nila si Escudero na simula na agad daw yung ano. Eh, si Escudero, ganun-ganon yan. Tumba-tumba yan. Kung saan Tumba-tumba. paling, Agos. Agos ng pera sa kanan, doon yan pupunta. Kung ang agos ng pera sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan. Kunyari, hindi siya, ayaw niya na. Ayaw muna. Pero Pero sa uli, totoo yan. Oo, papataas ang presyo. 20 kilos. Malapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Isa sa naging hindi Ay, malinaw nako. ang pangako ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos ay ang pangakong ibaba ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos kada Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta mga kayon? Unang-una, syempre maraming salamat sa mga viewers natin na laging tumatambay dito sa Joe Malone TV para pag-usapan yung mga issue ng bayan. Ito kasi, naniniwala kasi ang Joe Malone TV, ang inyong lingkod, na ito yung mga dapat nating pinag-uusapan. Ito yung mga dapat natin binibigyan ng panahon, ng oras, at higit sa lahat, pinapakitaan din natin ng pangil, ng angas, ng boses na bilang tayo, na parte tayo ng gobyerno na to at bilang tayo. So may karapatan tayong bosesan, no? Hindi naman sa pakikialam, pero kailangan minsan kailangan pakialaman kasi pera natin to, gobyerno natin to, bawat isa sa atin ay may bilang sa gobyerno na to, di ba? Maraming salamat sa mga lahat na tumututok. Thank you so much. Isang attendance check muna tayo dyan sa baba mga kayon. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, New York, Hong Kong, Japan, Nueva Ecija, Massachusetts, paki-comment dyan sa baba yung exact area nyo para sa mga OFW natin. Para naman sa mga lokal dito sa Pilipinas, paki-comment dyan sa baba yung exact area nyo kung nanonood ka nandiyan ka man sa Negros Occidental, sa Taguig, Tarlac, Bulacan, Banban, Marinduque, Iloilo, Davao, Cebu, Bulacan, Metro Manila, etc. Paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng YouTube engagement. Yan ang suporta nyo sa akin, Joe Malone TV. Okay? Paki-double check din mga kayon kung nakasubscribe na kayo. Dahil kung hindi pa, paki-click na lang yung subscribe button. Tapos sa katabi niyan, merong bell icon. Paki-click yung bell. Tapos i-click mo yung all. Yun ang suporta nyo sa akin. Maraming salamat kung gagawin nyo. Kasi may mga nagko-comment sa atin dyan na ang tagal ko raw hindi nag-upload, bakit ngayon lang daw ako nag-upload. Yung pala, hindi siya nakaklik doon sa bell icon. Kaya hindi niya alam na meron akong upload araw-araw. Araw-araw ako nag-upload. Ang inyong lingkod, okay? Pag-uusapan natin yung 20 kilos na bigas. Yan. Actually, pangalawang record ko na to eh. Kasi hindi pala nakasaksak yung 8 kanina. Okay, so pag-uusapan natin yan. Pero before that, gusto ko kasi kwentuhan tayo eh. Ayoko yung parang bot na kabisado ko na yung sasabihin ko. Ayoko nang ganun. Kasi dito sa channel ko, gusto ko ang papanooran nyo sa akin. Yung ito, kung paano tayo mag-react, kung paano tayo magkwento, kung paano natin pag-usapan, no? Kung paano natin pag-usapan yung mga issue ng bayan na kailangan natin bosesan, kailangan natin pakialaman kasi parte tayo ng gobyerno na to. Whether we like it or not. Parte tayo. Counted sila, counted tayo, counted ako. Each one of us counted dito. Kasi nandito tayo sa Pilipinas. Gobyerno natin do. Even though yung mga nasa ibang bansa na mga Pilipino na migrated na nagtatrabaho na o nagsusumikap pa lang doon, nagtatrabaho para matugunan yung pangangailangan ng pamilya nila dito sa Pilipinas, counted pa din kayo. In fact, kahit nga yung iba na migrated na sa ibang bansa. Ganun ang Pinoy eh. Marunong lumingon sa pinanggalingan. Totoo yan, kahit na migrated na sa ibang bansa yan, sa ibang bansa na nakatira, iba na yung gobyerno nila, hindi na Pilipinas. Pero may pakialam pa rin sila sa Pilipinas. Totoo, di ba? Totoo. Kasi talagang yung puso nila somehow may pusong Pilipino pa rin. May pusong Pinoy pa din. Kahit nasabihin mo migrated na sila, iba na yung takbo ng gobyerno nila ron, kahit saan man sila ang bansa na doon. Alam mo yun, may parte pa rin na maliit sa puso nila or malaki sa puso nila na mahal pa rin nila ang bansang Pilipinas. Totoo yan. Totoo, di ba? Totoo yan. Sabihin nyo mali ako. Di ba? Hindi. Gusto ko very light, very funny, very comfort space ko to eh. I love what I'm doing. Pero syempre,
sinusuportahan ko yung mga taong pinaniniwalaan ko. Di ba? Paki-comment dyan sa baba kung saan yung area nyo, yung exact location nyo. Kung wala kayong mag-comment, ayaw nyo mag-comment, eto, gamitin nyo yung mga hashtag natin. Hashtag ProtectVPSara, hashtag JoMaloneTV, hashtag ProudTeamSuka, hashtag Along Malapitan, hashtag Iskochi 2025 o Iskochi. Yan, pili na kayo dyan kung wala kayo kung ayaw nyo i-comment yung area nyo, pwede naman yung mga yan. O, di ba? Nang sa ganun, supportan nyo yan sa akin. Kasi importante sa amin yung pag-like ng video. Kami mga content creator, importante sa amin yung pag-like ng video. Kasi pag nilike yung video o dinislike yung video, ibig sabihin lang, ibig sabihin ni YouTube, gusto ng mga tao yung video natin. Kaya, sana, gawin nyo. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads, okay? Thank you. Like and share naman dyan, mga kayon. Masaya na tayo dyan. Simulan na natin to. 20 kilos na bigas. Bakit? Grabe naman kasi. Aba, matindi! Ginagawa mo! Bakit kasi 20 sinabi mo? My God, I hate Diba? Hindi mo sana 40, 35. Diba? 30. Bakit kasi Aba, matindi! 20? Ano ba nakakain mo? Bakit 20 kilos yung sinabi mo? Bagamat etong unang video natin is 2023 pa. Wala namang pinagbago. Diba? Actually, mas tumaas pa nga. Diba? Mas tumaas pa nga yung bilihin. So, 2023, etong unang video, yung pangalawa last year kay Maharlika. Tapos yung pangatlo, doon sa kasamahan natin na vlogger sa Maynila. Bago lang. Yun, bago. Meron kasing reaction doon yung veteranong seaman patungkol sa estado ng Pilipinas. Pati na rin dyan kaya Speckhead Martin Romualdez. Okay. Panoorin natin and bigyan natin ng magandang reaction at pag-usapan natin. No? Ako magsasalita dito, kayo naman sa comment section. Diba? Sabay-sabay natin panoorin. 20 kilos. Malapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Isa sa naging hindi Ay, malinaw nako. ang pangako ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos ay ang pangakong ibaba ang presyo ng bigas hanggang 20 pesos kada kilo. Agoy! Pangakong tila imposible, pero Yung mga ginawang 30. pinaniwalaan ng mga tao. Ngunit sa mga nagdaang buwan, halos lahat ng mga bilihin sa merkado, kasama na ang bigas, ay tila di naaawat ang nakakyat na presyo. Ang bansang Pilipinas Maniwala, gaga. na pinagpalang bayan. Angkin kasi nito ang hitik na likas na yaman at masiglang kalupaan. Ano nga kaya ang nararapat nating gawin upang hanggang sa kinabukasan ay may mga bigas pa rin tayong maisasaing? Ang aking pangarap na sinabi na bago ako umupo na sana maipababa natin ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Hindi pa tayo umaabot doon. Dahan-dahan, papalapit na. Nasa 25 pesos na tayo. Kaunti na lang, maibababa na natin yan. Sa mensaheng binitawan Konti na lang daw, Marcos, mapapansing hindi ito bumibitaw sa kanyang binitawang salita sa taong bayan nang tumatakbo pa lamang ito noong eleksyon. Pero, posible nga ba ito? Ayon sa Department of Agriculture, ang presyo ng bigas ay maaaring ibaba ng 20 pesos kada kilo kung maibaba na rin ang gastos sa produksyon nito at maiangat ang buffer stock ng National Food Authority or NFA. Upang mangyari ito, kailangan umanong taasan ang budget ng NFA ng hanggang 30 billion pesos kada taon mula sa kasalukuyang budget nito na 7 bilyong piso lamang kada taon. Ito umano ang paraan upang maiangat ang buffer stock mula 7 days at maging 1 buwan. Samantala, ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ang gastos umano sa pagproduce ng palay kada kilo ay umaabot ng 14.80 pesos kada kilo na lubhang mas mataas kung ikukumpara sa 11.50 per kilo na production cost noong hindi pa umuusbong ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nag-epekto kasi ito ng pagtaas ng presyo ng fertilizers at langis. Kaya naman kung pagbabasehan ang kasalukuyang gastos sa pag-produce ng palay at buffer stock ng NFA, tila imposible pa talagang makamit ang mababang presyo ng bigas. Pero bakit nga ba tila kampante pa rin ang Pangulo na makamit ang naturang pangako niya sa mga tao? Ayon kay William Dar, ang pagnanais ng Pangulo na pababain ng husto ang presyo ng bigas sa merkado ay isang napakagandang pananaw para sa taong bayan. Ngunit, pinagdidiinan niya na mangyayari lamang ito kung mapapababa ang production cost ng palay. Nang tinanong ang ahensya ng pag-aagrikultura kung kayang makamit ang naturang presyo sa susunod na taon, ay wala umano itong kasiguraduhan. Okay? Naintindihan nyo? Bagamat 2023 pa itong video na to, pero wala namang pinagbago di ba? Same lang din. In fact, mas mataas nga ngayon di ba?
Well, ayoko, dapat kasi hindi ko nasasabing luma, pero, pero alam niyo naman kasi na very transparent ako rito. Ayoko mag-fake news, di ba? So dati pa to, 2023, yung video. Pero wala naman pinagbago, mataas pa rin naman ang bilihin. Hindi pa rin naman na ibaba yung bigas sa 20 kilos. Kaninang umaga kasi, bumili ako ng bigas. 53 yung binibili kong bigas. So, nasa gitna siya. Hindi siya mamahaling bigas, hindi naman din siya mumurahing bigas. Dato maharlika yung binibili ko. Ako bumibili ng bigas eh. Kaya sabi ko, itatapik ko nga to. So, 10 kilo yung binili ko, that's 530 kasi nga 53 pesos. Dato maharlika, hindi naman ako mayaman, at least hindi naman din ako mahirap na mahirap. So, nasa gitna nga ako. So, yung binibili kong bigas, yung 53, yung dato maharlika, hindi naman siya long grain, pero butil-butil din siya kahit papano. Tapos, hindi siya madaling mapanis. Yun nga lang, hindi siya ganun malsa sa amin. So, ganun. 53. Bakit mo kasi sinanap yung 20? Di ba? Mano ba namang 30? O kaya 35? Di ba? Nilapit mo sana sa katotohanan. Di ba? 20 kilo? Aba, matindi! Ano yun? Pang ano yan My eh? God. I hate drugs. Ito, real talk. Okay, simulan na natin ang kwentuhan. Bagamat 2023 pa to, sinabi ko nga, wala naman na bago. In fact, mas tumaas pa nga ngayon, di ba? Mas mataas pa nga yung bilihin, di ba? Tumaas nga yung kamatis. Mahal nga, grabe, di ba? Sinasabi nila, posible, kung bababa din yung mga ano. Ito nga yun eh. Ito yun. Hindi ako expert sa mga ganyan, yung mga marketing, yung pagpababa ng presyo. Baka sabihin kasi, nangingialam ka dyan, hindi mo naman trabaho yan. Hindi mo naman. Pero nag-o-observe tayo. Ito kasi yan. Pag nawala kasi o nabawasan kasi yung mga korap na tiwali na mga opisyal, yung pera na dapat allocated sa bawat ahensya, departamento, doon mapupunta. Kasi ang nangyayari, napupunta sa bulsa. So, ang nangyayari, nagsasuffer ngayon yung mga department. Sila DA, sila PhilHealth, yung mga education, si DepEd. Nagsasuffer sila kasi yung pondo, imbis na para sa kanila, ayun, doon, napunta sa kanilang mga bulsa. Di ba? Number 1 yun. Okay. Unless, number 2, lagi kaya nga sinasabi ko kung papalalunin nyo ang PDP laban, palalunin nyo na straight. 'Di ba? Kasi mahirap makipaglaban kung 1 o 2 taon. Mahirap lumusob sa gera, 300 yung kalaban mo tapos 10 lang kayo. Ano kayo, 300 na movie? 'Di ba? So dapat kung may ipapanalo man tayo rito, ipanalo na natin lahat. Ipanalo na natin lahat. Kasi hindi naman pwede si attorney Vic Rodriguez lang yung ipapanalo natin. Si Kong Marcoleta lang. Si Jimmy Bondoc lang. 3 lang sila. O, anong gagawin nila sa Kongreso? O sa Senado pala. May magagawa yan. Definitely meron. Siyempre, yun nga lang, may hirapan yan kasi 3 lang sila. Di ba? Ano yan eh? Kampihan yan eh. Kumbaga, kung ikaw ang presidente, tapos may mga department heads ka, yung mga leader ng head ng PhilHealth, head ng DepEd, di ba? Tapos yung isa dyan, tiwali. Hindi mo kaalyado. Di ba? Not unless siguro, mala Duterte ka, mala President Roa Duterte ka na. Pagka hindi ka magtrabaho dyan, tanggal ka, palitan ka. Di ba? So sila, mapipilitan magtrabaho ng gumawa ng tama. Di ba? Kung 3 lang yung nakapasok, 2 lang yung nakapasok, tapos ang ilalagay doon, kaalyado doon sa kabila, mahihirapan tayo niyan. Di ba? Mahihirapan tayo. Yun nga ang essence nun eh. Yun ang essence nun eh. Alam ko naman, marami dyan, magtataas ang kilay doon sa Siyam, sa PDP laban. Sasabihin nila, hindi lahat yan. May iboboto ko dyan, pero hindi lahat yan. Gets niya ako. Pero kung ako kasi tatanungin, pag pinasok mo yung Siyam, at least magkakaalyado yun, magkakakampiyan. Di ba? Magkakakampiyan. Kahit na lamang dyan talaga, magtatrabaho at gagawa ng tama. Madadamay na lahat yan. Depende na lang. Kunyari, si Kong Rodante Marcoleta, ang ganda ng plataforma, damay lahat yan. Damay lahat yan. Ano ba ang plataforma ni Attorney Vic Rodriguez? Ibaba yung threshold sa corruption, sa plunder. Di ba? O di mabababa niya yung corruption kasi pwede ka ng kasuhan na mas mababa. Pagka 1 bilyon na lang ngayon ang pinopropose ni Attorney Vic. Si Congressman Rodante Marcoleta naman, pababain yung kuryente. So damay lahat ng Siyam na PDP laban. Damay lahat yan sa mga project ng mga yan. Sa mga plataforma. Kaya nga isulong natin itong Isulong natin itong Siyam. Panalunin natin to. Di ba?
Pag walang ginawa yung mga yan, huwag na kayo manood sa akin. Di ba? Hindi, pero ano yan tiwala ako dyan. Tiwala ako dito. Tiwala ako doon dito sa dalawang to. Di ba? Sa lokal. Ano yan Yung pagbabago kasi from top to bottom yan. From president, pababa. Hindi pa pwedeng, ito lang yung gusto magbago, tapos si president, ayaw. Yan ang nangyayari sa atin. Yan ang nangyayari sa atin. Ang approach kasi, from top to bottom. Hindi pa pwedeng, gusto ko magbago yung mga barangay ko. Kailangan, pursigihin natin sa taas. Di ba? So, dapat ang utos galing sa taas, bababa. Okay? Lalo-lalo na yung mga major. Yung mga major na pagbabago. Yung mga kaya ng mga barangay, kaya na nila yon. Yung mga minor, kaya na nila na yung mga pagbabago. Mga initiative na nila yan. Di ba? What am I talking, is yung kabuuan, yung majority. Di ba? Yung malakihan, yung pangkalahatan, yung pang-national. Dapat from top to bottom. Not unless talaga mala Roa Duterte ka na talagang pag sinabi niya, firm yun, bababa. Pag sinabi niyang linisin ang sidewalk, bang! Pababa yun. Di ba? Gaya ng inutos niya sa DILG noon. Ganun bababa lang yung bigas. Kung bababa din yung mga major, kunyari yung kuryente. Di ba? Matik yan. Hindi kasi pwede yung gusto kong pababain yung bigas. Yung bigas lang, hindi ba dapat doon ka sa major? Kasi yung bigas parang ano na lang siya Parang damay na lang siya. Di ba? Pag bumaba yung kuryente, gaya ng gusto ni Congressman Rodante Marcoleta na pababain ng kuryente, damay lahat yun. Pati bigas kasama doon. Pati bigas, bababa doon. Yung meat, isda, services, bababa din yan. Kasi mababa na yung konsumo ng kuryente, di ba? Gaya na itong ginagamit ko. Ilan yung nakabukas sa akin? Laptop, GoPro, cellphone, etong sa mic, yung condenser, yung ilaw. Ilan yung electric fan? Ilan yung gumagana sa akin? Di ba? Kung mababa yung konsumo ko dito, mas mura ang serbisyo ko. Di ba? Mas mura ang serbisyo ko kung may bibili man ang service ko. At mas magbabayaran lang, mas mura ang bayad sa akin ngayon ni YouTube. Dahil alam nila, eto sa Pilipinas, mababa na ang kuryente, bababa mo na yung mga content creator kasi maliit na lang konsumo niyan di ba? Makakaano naman sa kanila. So, ganoon din sa atin. So, papasukin pa tayo niyan ng mga investor. Di ba? Siyempre, mga investor, magtayo tayo ng warehouse, machinery sa Pilipinas kasi mababa ang kuryente dyan. Kunin natin mga Pilipino. O di nakapagbigay pa ng trabaho sa mga bawat Pilipino, di ba? Sinabi mo, 20 kilos na bigas agad. Aba, matindi! Ang tindi mo. Di ba? Panoorin natin to. Ito galing kay Boljak, kay Maharlika. Ito naman, ang tanong lang naman dito, kung umasenso na ba yung Pilipinas, kung ano yung estado ng Pilipinas, kamusta na yung estado ng buhay ninyo, umangat ba ang Pilipinas dahil sa pangakong 20 kilos na bigas? Alamin natin. Gawa ng Diyos, yung senior citizen na pababayaan. Dapat tong tingnan niya yung senior citizen, bigyan ng halaga yung mga pensyon namin. Yun lang. Kaya kung maaari nga lang, ang mga bilihin, babaan, puro pataas. Ang 20 kilong bigas, nasaan ngayon? Kailan niya ibibigay yan? Sa 19, pagkatapos niya, termino niya. Kaya yan ang hinihiling namin, ibaba ang mga bilihin. Lahat tumataas, bawat araw-araw ko namamalingki. Bawat araw tumataas ng 2 piso, 5 piso. Yun lang, ibaba ng 2 piso araw-araw, hindi puro pataas lang. Kaya mahirap lang kami, kaya kung tutusin. Kaya sa Kawawa ang Pilipino. Araw-araw 100, di nakakabili 100 ng giniling. Pansahog na lang, tama lang. So ano po ang nais niyong sabihin ngayon, direkta sa Pangulo na papanood niya po ito? Ang gusto kong sabihin sa Pangulo, babaan ang presyo ng mga bilihin sa ngayon, hindi puro pataas. Ang mga galamay niya, pagharap niya nandoon, ang galamay, bumababa. Asinsado ang Pilipinas, nasaan? Yun lang. Pangulong BBM, ano yung ating mga presyo, lalo sa bigas at saka sa mga bilihin natin? Ikaw kuya, ano masasabi mo sa pag-upo ni BBM? May nagawa ba? Nakadyo ng presidente, wala magbabago yan. Hindi mo usan droga. Ano pong gusto niya sabihin sa Pangulo? Wala na. Babaan na kayo. Ano naman pala kuya? Ayan na. Palengke na. Wala ka na maintindihan. Lahat ng bilhin, bababa niya kamo. Kailangan natin. Umiiyak na kami po. Wala na kayo mga po.
Ano daw? Pero masasayahin pa rin ang Pinoy, no? Oo. Kasi kahit mahirap, kamurahin yung bilihin, napakamahal. Okay. Kaya pa mga tao. Puro pangako lang, wala pang nagagawa. Bumangon ba ang Pilipinas? Lalong lumabog. Kayo po. Bumangon po ba ang Pilipinas? Hindi. Ang kabuhayan nyo, bumangon. Hindi. Napapanood po ito ng Pangulong BBM. Ano pong gusto niyo sabihin? Napapanood niya? Nandito pa rin niya yung mga pinangako niya. Kasi nagkamali yata ang mga Pilipino nagboto sa kanya. Mataas ang mga Pilipino. Okay. So may nagawa po ba siya sa loob na isang taon? Wala. Isang taon na ba? Lalo naghirap. Walang pagbabago. Hindi umangat. Umaksak. Walang boto. Kasi mga tao di ba umasa rin sa mga ayuda. Eh nawala doon yung mga ayuda. Ngayon sila naghirap. Hirap talaga. Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin mo. Kailangan kain talaga. Bumangon po ba ang Pilipinas? Ewan ko lang, hindi ko pa nararamdaman. Ah, Wala, lalo kami nalulubog dito. lalo kami nalulubog dito. Ay, yung presyo na mga paninda namin. Para mababa ang namin. Bayan ang bilihin. Naman kasi kami po. Bumangon po ba ang kabuhayan nyo? Kabuhayan namin. Sa kanila. Bayan nila. So kabuhayan nila lang ang bumangon. Sabi hindi. Kabuhayan lang nila ang bumangon ng putya. Ano po, yung presyo po ng bigas, mga ulam, lahat po ng pagkain, bumaba sana. May nagawa po ba? Meron naman po. Nung sinunaw po siya, bumangon po ba ang Pilipinas? Kunti pa lang. Bumangon po ba ang kabuhayan nyo? Hindi ka ano. Parang ganun pa yun, wala pa nagbago. Okay. Bumangon po ba ang kabuhayan nyo? Medyo nagmahal. Mas. Mumura din, ganun. Galaw ko anak, nakito na, ang taas ng tuition. Yung bakit po sa kamarin, nagsarado. Sarado na raw dahil hindi nang babayad ang repet. Puro kasi tuition. So, wait kayo, bumangon ba Pilipinas? Bumangon ba ang Pilipinas? Wala makasagot, so... Tapos yung mga kabilaan, ko sa university. Eh, dyan sa Caloocan University, maraming maraming bumamaksak. Kuya, bumangon ba Pilipinas? Ha? Sa tingin ko, hindi pa rin yun. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kapag-aaral ng maayos yung mga kabataan. Ang hindi tambay. Mahirap. Mahirap pa rin. Kuya, bumangon ba Pilipinas? Opo, makakabangon. Pipilitin natin bumangon. Addict yun, ha? Hindi, ano yan, ginito yan. Una-una, syempre, yung corruption dapat mabawasan, no? Hindi na ako naniniwala na mawawala, no? Even President Roa Duterte, sinabi niya na hindi na mawawala ang corruption sa Pilipinas. Pwede malesen. Naniniwala ako doon. Mas naniniwala ako doon. Mas totoo yun kaysa sasabihin mo, kaya kong tanggalin ang corruption sa Pilipinas. Diba? Siguro, sinasabi lang nila yon pero ang totoo lang, ang ibig sabihin lang nila nung babawasan. Hindi talaga totally mawawala yan. I'm sure agree kayo dito. No? Hindi na real talk yun. Hindi malayo sa katotohanan yun. Ang malapit sa katotohanan, mabawasan yung korupsyon sa Pilipinas. Yung mga dapat na pondo na allocated sa mga sangay ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas, dapat doon na pupunta sa kanila. At doon sana, hindi sa mga bulsa. Halimbawa, PhilHealth. Diba? Example, PhilHealth. Nawala, hindi binigyan ng subsidiya. Kanino napunta? Hindi ko sinasabi napunta sa bulsa, pero hindi kami pinanganak kahapon, di ba? Aba, matindi! Di ba? Alam na natin yun, di ba? Kung saan napupunta o dapat sa DepEd. Number 1 is corruption sa Pilipinas mabawasan. That's number 1. For me, Number 2, quality of education. Nang sa ganon, walang Pilipino o mabawasan yung Pilipino na madaling mauto ng mga politiko na to. Kasi marunong na di ba? Nakapag-aral. May proper education. This is what Attorney Sal Panelo talking about yung proper education. Di ba? Corruption, number 1. Pangalawa, proper education. Pangatlo, yung kahirapan. Di ba? Yung kahirapan. Yung pagbababa ng bilihin na yan. Kasi kung may proper education ka, alam mo na kung sino yung iluluklok mo Alam mo na kung sino yung iboboto mo sa halalan. So makakapaghalal ka, tayo ng matitinong matitinong politiko. Nasa ganun, sila yung magtatrabaho for us. Di ba? Kasi sila
Sila yung mga nakaupo, they are working for us. Kasi tayo ang bumoto sa kanila. Tayo ang nagpaupo sa kanila. Tayo ang naghalal sa kanila. So, nag-e-expect tayo na sila magtatrabaho. Kasi sila tayo nagpapasahod sa kanila, yung contribution taxes natin. Iniipon, pinapasahod natin sa kanila. O, ang problema kasi, yung mga tiwaling opisyal, kinukuha yung mga taxes natin at nilalagay sa bulsa nila. Okay? Panoorin natin ito. Ito bago. Galing kay Cofars. Kasama natin sa Manila vlogger din to. Panoorin natin. Isang veteranong seaman. Pinatutsadahan si Speaker Martin Romualdez. Palapit na tayo dun sa aking O, di ba? Wala pala rito. Wala pala rito. Sorry naman. Andito pala. Hindi ko kasi na-download. Ito. Punta tayo dito kay Tambaloslos. Yan. Si Romualdez talaga. Number 1 talaga na kawatan. Number 1 Siya, kahit hindi uutos ni Bangag, Gumagawa siya. gagawa ng sariling desisyon ito si Tambaloslos para kupitin ang tingnan mo, ngayon lang nangyari ang mawawala ng pundo ang PhilHealth Fund. Nawala ng pundo kasi inilipat nila doon kasi malapit ng eleksyon, gagastusin nila sa eleksyon ang funds na yan. Kaya nagkaroon ng impeachment kay Sara. Kasi ang involved dyan, 150 million kada pipirma sa impeachment. Kaya ang pera dyan sa impeachment na yan, ang involved talaga, pera. Pagkantakbo sa kandidato, kahit niya kapatid, pagkakanulo dahil sa pera. Kaya kayo mga kong Have you ever wished Oh, kita mo? May ads? photos? Well, Adobe has just released the exact Congressman. Bagay sa inyo natawag, kurakot Congressman. Mga kurakot congressman na pumirma sa impeachment. Puro kayo kupal. Bakit ka mo? Kupal number 1. Kaya pinapakita nyo sa taong bayan. Kunyari pa kayo impeachment. Alam mo ba ang presyo ng impeachment? Magbabayad pa yan sa Senado. Nagbayad sa Kongreso. Nag 150 million. Aakyat pa yan sa Senador. Mas mahigit pa ang bayad doon. Pag dumating niya ang impeachment na yan. Siyempre, Sir, to clarify lang, sino ba yung mga congressman na kilala nyo na pumirma at nabayaran? yun si Dalibe. Tambaloslos. Ano yan? Kung sino yan? Yan si, yung hayop na Marcos na bata. Sandro. Kupal ka. Tarantado, hindi maililibing yung senior na Marcos. Kung hindi dahil kay Digong. Ang dami nang dumaan na presidente. Cory. Anak ni Cory. Ramos. Estrada. Ramos. Arroyo. Gloria. Arroyo. Hindi na ipalibing yung hayop na si Marcos. Pagdating kay Digong, easy. Ipinalibing dahil tinuring kayong kaibigan. Pero sa huli, balasubas Kinagat. kayo. Palasubas. Yung pa, yung ang dami yung pinakikialaman sa pan. Yung pan. Ang mainit itong yung PhilHealth. Pero galing na tayo doon. Pero dahil sa impeachment, lulubo ang pera dyan kasi ang senador, babayaran din yun eh. Kung 150 sa Kongreso ang bayad, ay pagdating ng Senado, hindi yan papayag ng 150. Aakyat yan, baka 250 billion pa para maka-impeach si isa. Sir, to clarify lang ulit, sino ho ba yung mga senador na kilala nyo at alam nyo na pumirma doon sa... Ay, yung hayop na Hontiveros. Ang biro yan. Coco Pimentel. Sasama yan. Oh. Kasi puro yan mukhang pera eh. Kaya pala sir, panay atat sila sa simula na daw yung impeachment agad. Oo, kasi pera involved Sabi yan. ni Coco Idol, no? Nabigla ako doon sa sinabi agad na... Parang pinupush nila si Escudero na simula na agad daw yung ano. Ay, si Escudero, ganun-ganun yan. Tumba-tumba yan. Kung saan Tumba-tumba. ang paling, Agos. agos ng pera sa kanan, doon yan pupunta. Kung ang agos ng pera sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan. Kunyari, hindi siya, ayaw niya na. Ayaw muna. Pero Pero sa huli, totoo yan, oo, papataas ang presyo. Eh, panahon ni Kuana, impeachment si Corona, 50 million ang usapan doon. Per congressman. 80 million, nag-100 million. Grabe Hindi ah. pa yun, hindi yung vice president ha? Supreme Court. Supreme Court Justice. How much more ang vice president kung magkano ang presyo? Eh yan si Glenn Castro, putangin na niyang wala siyang pakinabang dyan. Ang may tunay na may pakinabang, ang OFW, Sima, $36 billion a year ang pinapasok sa Pilipinas. Ikaw Castro, na congressman, pati yung yung Claire Castro na attorney, ano ba pinapasok niya dyan? Yung puro lang naman siya yaw-yaw sa pabubulaanan ang sinasabi ni Digong. Pero ang 26 tons, alam mo ba, sir, ikaklaro natin ha, ang 26 tons, alam mo, ang 1 ton, 1,000 kilo yan. Ang 1 ton sa computation, 1,000 kilo. Kaya ang 26 times 1,000. 1,000, 26,000 kilo. So magkano kapag yun sa ano sir? Siguro. Oo, doon sa gold. Na Anong gold reserve na pinitik nila. Tapos pagpapalusot itong Central Bank, palibhasa, hawak sa liig ng presidente. Oo. Kaya
kayo, wala kayo. Sablay kayo sa amin. Sa Seaman, sa totoo lang, sa OFW, lamang pa rin dyan si Digong. Kasi alam ng Seaman, alam ng OFW, na si Digong ay Galing. magaling na presidente. Galing. Ang makukuha lang nila yung mga Nice. pagtulog, mga standby, na maniniwala sa kanila. Galing. Klaro naman eh. Nakapag-standby, wala trabaho, nakapatulog-tulog lang, yon ang mababayaran nila para maniwala na si Marcos maayos. Pero hindi. Siya ang presidente na pinaka-weak. Tama sabi ni Digong. na weak leader. Galing, di ba? Totoo, di ba? Totoo, weak leader, di ba? Ang galing, no? Sa tama yung sinasabi nito nung veteranong seaman na to eh. Shoutout nga pala kay Coppers, maraming salamat. Kay Coppers tong video na to. Ang galing, tama yung may point si tatay, si veteranong seaman dito na ang maloloko lang nila yung mga tambay. Pero yung mga veteranong seaman, mga seaman, Tatay Digong talaga, wala eh. Kung halimbawang ako tatakbo ng presidente tapos nakita ko si Tatay Digong yung incumbent nung time na yon, putya, ang pressure nasa iyo. 'Di ba? Paano mo buburahin yung record ni Tatay Digong? Na kung yung saan yung record ni Tatay Digong talagang umukit na sa bawat karakter at bawat Pilipino, yung ugali ni Tatay Digong, yung pamamahala niya, yung pamamalakad niya sa Pilipinas, umukit na sa atin. Even yung mga nasa abroad, Tatay Digong pa rin yung sinisigaw, di ba? Yan, marami magko-comment sa akin dito. Binabasa ko yung mga comment nyo. Sobrang proud ako sa mga viewers ko kasi alam ko yung mga viewers ko, alam nila yung totoo. Alam nila kung sino yung papanigan nila. Okay lang kayo mga nasa kabila, yung mga nagbablog, yung mga viewers, kahit pag kayo manood dito sa akin, dito na ako sa mga solid na viewers ko, sa mga solid na, kasi alam ko, iisa lang kami. Iisang bangka lang kami rito. Kaya nga ganun lang eh, di ba? Yung paghingi ko ng suporta sa inyo, like and share na itong video na to, natutuwa kayo sa akin, natutuwa din ako sa inyo. Yung mutual, yung understanding. Kasi alam natin na si Tatay Digong lang talaga. Kung tapos na si Tatay Digong sa politika, well, at least sigurado ako na naipamana niya yan sa mga anak niya. Kaya kay BP Sara naman ang punta natin o kaya doon sa dalawa marami pa, di ba? Malaki pa yung angkan ng Duterte. Sana lahat sila pumasok sa politika, pati na rin ito si Kitty, yung anak ni Tatay Digong balang araw, di ba? Wala eh. Duterte lang sa ngayon yung nakikita kong pag-asa. Duterte lang. Kung sino man sa kanila, si BP man, si Sara man, o sila Pulong man, o sila Kitty man. Ito na yung nakikita kong mag-aangat. Tama nga si Tatay Digong. Tama nga siya doon sa warning niya sa atin. O, di ba? Mas lumalabas lang ngayon yung importansya, yung malasakit ni Tatay Digong sa Pilipinas noong mga time na sinabi niya, yung mga statement niya against kay BBM. Ngayon, lumalabas na totoo ang sinasabi at totoo naman talaga ang sinasabi ni Tatay Digong. Di ba mga kayon? Maraming salamat mga kayon sa pagsuporta nyo. Kung nakaabot ka dito sa dulo ng video natin, sana hindi ka nag-skip ng ads, like and share naman para sa ganun pakitang suporta. Suporta nyo sa akin. Alam ko solid tayo rito. Iisang bangka tayo rito. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan, ating pag-usapan.